interview. Pwede po ba kayo magbigay ng isang maikling kwento kung paano niyo nasimulan yung inyong negosyo? Nasimulan namin yung negosyo namin ng pandemic kasi ng pandemic na uso, di ba, yung mga halaman. So, pumwesto kami din sa mini dangwa hanggang sa pinagpatuloy na namin siya until now. Bakit niyo po naisipang magtayo ng ganitong negosyo? Naisipan namin itayo yung negosyo namin para dagdag income lang and para na rin sa expenses namin sa school. Ano-anong mga pagsubok at tagumpay sa pagnenegosyo? Paano niyo po ito nalagpasan? Pwede po ba kayo magbigay ng mga halimbawa? Sa pagsubok sa negosyo namin, hindi naman kasi araw-araw mataas yung sales namin doon. Kaya bumabawi kami pag holidays. Katulad ng All Souls Day, Valentine's, Mother's Day, na doon tumataas yung sales namin na nagiging tagumpay ng business namin. Paano niyo po tinatrato ang mga empleyado niyo? Paano mo po inaayos yung mga away-away nila? Tinatrato namin sila bilang pamilya at inaayos namin yung hindi nila pagkakaintindihan sa pamamagitan ng pag-uusap-usap. Paano niyo po dinidisiplina yung mga empleyado niyo? Dinidisiplina namin yung empleyado namin. Kapag meron silang hindi pagkakaintindihan na hindi maayos sa usapan, sinasuspend namin sila. Bakit po mahalaga ang ethics sa isang negosyo? Mahalaga yung ethics kasi ito yung nagsisilbing guide natin sa pagdedesisyon at sa paraan ng pagdedegosyo. Mayroon po ba kayong mga programa para makatulong sa lipunan, gaya ng feeding program at iba pa? Umulo. Para po sa inyo, ano po yung mga mensahe mo sa mga kabataang negosyante at sa mga magiging negosyante sa hinaharap? Na maging matatag sila at lakasan nila yung loob nila kasi sa business, maraming pagsubok dyan at hindi naman sa una pa lang success na. Kaya dapat handa silang harapin lahat ng magiging pagsubok sa pag-negosyo. Yan lang naman po yung mga katanungan namin. Thank you po. Thank you din. Magandang umaga po. Pwede po ba kayo matanong about sa work niyo po? Pwede na. Ano po, need lang po kasi namin sa school, may mga handa naman pong mga katanungan about po ito. Na-orient na po ba kayo tungkol sa inyong trabaho bago po kayo ma-hire? Oo. Nabigyan po ba kayo ng tamang pagsasanay about po sa trabaho nyo? Bago naman magsimula talagang pinapaliwanag naman nila sa akin mga empleyado bago kami mag-start. So, orient ka lang bago mag-start. Okay po. Na-address po ba ng may-ari yung mga problema o hindi pagkakaunawan po sa pagitan po ng mga empleyado kagaya niyo po? Oo, nasabi sa akin ng may-ari. Pinaliwanag niya na yung dati nilang trabahador ay mabagal daw kumilos at laging nagsa-cellphone. So, yun yung unang-unay niya sinabi sa amin na bawal na bawal. Okay po, thank you po. Mabuti ba ang sahod niyo sa trabahong ito? Naibibigay naman po ng tama. Okay po. Paano niyo inaharap yung mga galit ng customer? Siyempre, unang-unang kailangan natin dyan yung mahabang pasensya. Kasi minsan yung mga customer masungit. Pero okay lang. Napapakisama naman yung mga Last po na tanong is, plano niyo po bang magkaroon ng sariling negosyo sa lalong madaling panahon po? Pwede naman, pero siguro ibang, hindi sa flower shop. Bakit po? Kasi mahirap din yung kailangan marami kang mga kailangan na puhunan. Pero siguro para sa akin, kung magpuput up ako ng business, yung kaya ko lang sa pwede. Okay po.